10 mga nakakamanghang bahay na hindi mo aakalaing meron pala. Tungkulin ng isang architect na magdisenyo ng mga bahay o gusali. Ngunit may ilang mga pagkakataon na sobrang nagiging creative sila sa pagdidisenyo nito. Kung kaya't nakakalikha sila ng mga kakaiba at hindi kapani-paniwalang disenyo ng mga bahay. Kaya naman sa video na ito ay tutuklasin natin ang 10 mga bahay na nagtataglay ng kakaibang disenyo. Kaya naman simulan na natin. Number 1. House on the Rock. Sa gitna ng Drina River sa Serbia ay matatagpuan ang isang maliit na bahay na nakatayo sa ibabaw ng isang bato. Hindi ito pangkaraniwang tanawin, kaya maraming tao ang humahanga rito. Ang House on the Rock ay hindi lamang kakaibang bahay, ito rin ay isang simbolo ng pagsusumikap, pagtutulungan at katatagan. Noong 1968 ay may grupo ng magkaibigan na naghahanap ng lugar kung saan sila pwedeng magpahinga. Habang naglilibot sa Drina River ay napansin nila ang isang malaking bato sa gitna ng tubig. Dahil sa ganda ng location ay naisip nilang gumawa ng isang maliit na silungan dito. Nagdala sila ng mga tabla at ibang gamit at nagtayo ng pansamantalang tambayan. Hindi nila alam na ang simpleng ideyang ito ay magiging isang obra na tatagal ng maraming taon. Samantala, sa paglipas ng panahon ay unti-unting ginawang permanente ang bahay. Gumamit sila ng mga kahoy at iba pang materials na kinuha mula sa kalapit na lugar. Hindi naging madali ang proseso dahil kailangang dalhin ang lahat ng materials gamit ang mga bangka o kaya'y manual na paraan. Pero sa kabila ng hirap ay natapos nila ang bahay at ito ay tumayo bilang patunay ng kanilang tiyaga at pagiging malikhain. Subalit hindi naging madali para sa bahay na manatili sa gitna ng ilog. Maraming beses na itong nasira dahil sa baha at malalakas na bagyo. Pero sa bawat pagkawasak ay muling itinatayo ito ng komunidad. Ang bahay ay naging simbolo ng kanilang hindi pagsuko sa harap ng mga pagsubok. Ang bahay ay hindi lamang isang tanawin kundi isang paalala ng lakas ng loob ng mga tao. Naging tanyag ito sa buong mundo at maraming turista ang bumibisita upang makita ang kakaibang istruktura at malaman ang kwento nito. Para sa mga taga-Serbia, ito ay simbolo ng pagkakaisa, pag-asa at pagmamahal sa kalikasan. Ngayon ang House on the Rock ay isa ng sikat na landmark sa Serbia. Binibisita ito ng mga photographer, manlalakbay at nature lovers. Ito rin ay nagbibigay inspirasyon sa maraming tao na kahit sa gitna ng hamon ay posible pa rin gumawa ng isang bagay na kahanga-hanga. Ang kwento ng House on the Rock ay isang paalala na kahit sa mahirap na kalagayan ay kaya nating magtagumpay basta't may tiyaga at tulong-tulong na paggawa. Mula sa simpleng tambayan ng magkakaibigan, ito ay naging inspirasyon para sa mundo. Number 2. Keret House. Sa lungsod ng Warsaw, Poland ay nakatayo ang isang napakaliit na bahay na tinatawag na Keret House. Sa unang tingin ay mahirap paniwalaang may nakatira rito dahil sa sobrang makitid na espasyo. Pero sa likod ng kakaibang bahay na ito ay isang makapangyarihang kwento ng kasaysayan, malikhaing disenyo at inspirasyon. Ang Keret House ay nilikha ni Jakub Szczęsny na isang kilalang architect sa Poland. Noong 2009 ay naisip niya ang ideya ng paggawa ng bahay sa isang napakaliit na espasyo bilang sagot sa hamon ng urbanization. Nais niyang ipakita na kahit sa pinakamaliit na lugar ay maaaring lumikha ng isang tahanan na may kwento at layunin. Bukod dito, itinayo ang bahay sa isang makitid na puwang sa pagitan ng dalawang gusali sa Warsaw, partikular sa Chłodna Street at Żelazna Street. Ang lugar na ito ay may historical value dahil dati itong bahagi ng Warsaw Ghetto noong World War II. Ang bahay ay parang tulay na nag-uugnay sa nakaraan at kasalukuyan ng lungsod. Kaugnay pa nito, ang Keret House ay napakakitid. 92 centimeters lamang ang pinakamakitid na bahagi at 152 centimeters naman ang pinakamalapad. Sa kabila ng sukat nito ay may kumpletong facilities ang bahay tulad ng maliit na kusina, kwarto at espasyo para magtrabaho. Moderno ang disenyo nito at ginamit ang mga magagaan na materials para magmukhang maluwag ang loob. Dagdag pa rito, pinangalanan ito sa Israeli writer na si Edgar Keret na naging unang residente ng bahay. Isa siyang storyteller na nagbigay ng bagong buhay sa bahay sa pamamagitan ng kanyang malikhaing kwento. Naging simbolo ang Keret House para sa mga artist at manunulat mula sa iba't ibang bansa na naghahanap ng inspirasyon. Ang Keret House ay hindi lamang isang estruktura, kundi isang sagot sa tanong kung paano magagamit ang kakaunting espasyo sa isang abalang lungsod. Nais din nitong bigyang pugay ang kasaysayan ng Warsaw na dumaan sa matinding pagsubok noong digmaan. Ang bahay na ito ay isang paalala na sa kabila ng kakulangan ay may paraan para makalikha ng bagong simula.
Number 3, The Hobbit House. Sa gitna ng mga bundok ng Matamata, New Zealand ay matatagpuan ang isang bahay na tila mula sa mundo ng fantasy, ang The Hobbit House. Ito ay hindi lamang isang tahanan kundi isang masterpiece na nagdala ng kwento ng Middle-earth ni J.R.R. Tolkien sa totoong buhay. Ang kwentong ito ay nagsimula noong 1998 nang maghanap ang tanyag na direktor na si Peter Jackson ng perfect location para sa kanyang pelikula na The Lord of the Rings. Habang hinahanap ni Jackson ang lugar na gagamitin bilang set ng pelikula, ay napansin niya ang isang farm na pagmamay-ari ng pamilya Alexander. Ang farm ay tahimik at may natural na kagandahan, mga bundok na tila walang katapusan, damuhan at isang lawa na nagbigay ng perfect view. Para kay Jackson, ito ang perfect na lugar upang buhayin ng Hobbiton, ang nayo ng maliliit na nilalang sa kanyang pelikula. Sa tulong ng kanyang production team ay sinimulan ang paggawa ng mga hobbit hole, mga bahay na nakabaon sa burol. Ginawa ang mga ito gamit ang natural na materials tulad ng kahoy, bato at damo upang magmukhang bahagi ng tanawin. Ang mga bilog na pintuan, maliliit na bintana at mga detalyeng akma sa mundo ng Middle-earth ay nilikha ng may maingat na pagpaplano. Ang bawat Hobbit House ay dinisenyo upang magmukhang isang tunay na tahanan. Ang mga pader nito ay parang bahagi ng lupa at ang bubong ay tinakpan ng totoong damo. Ang mga pintuan at bintana ay bilog na nagbibigay ng kakaibang anyo. At sa paligid ng bahay ay itinanim ang mga gulay, bulaklak at mga halaman upang magmukhang may mga hobbit na talagang naninirahan dito. Dagdag pa rito, ang disenyo nito ay sumasalamin sa ideya ng payak at maayos na pamumuhay na malapit sa kalikasan. Samantala, matapos ang matagumpay na pagpapalabas ng The Lord of the Rings at The Hobbit, ang Hobbiton ay hindi giniba. Sa halip ay ginawa itong isang tourist destination. Ngayon ay dinadayo ito ng libu-libong turista mula sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ang mga bisita ay maaaring maglakad sa paligid ng Hobbiton, pumasok sa mga Hobbit House at maranasan ng kakaibang tanawin na parang hinango mula sa isang fantasy. Number 4, The Glass House. Sa Tokyo ay may isang tahanan na agaw pansin at hindi karaniwan. Ang The Glass House ay isang modernong bahay na halos gawa sa salamin. Simple ang disenyo nito pero puno ng kahulugan at simbolo ng kakaibang paraan ng pamumuhay. Ang The Glass House ay idinisenyo ni So Fujimoto na isang tanyag na architect mula sa Japan. Natapos ang bahay noong 2012 sa isang maliit na lote sa Tokyo. Gusto ni Fujimoto gumawa ng isang bahay na bukas sa liwanag at tanawin kahit nasa gitna ng abala at konkretong lungsod. Ang inspirasyon niya ay galing sa isang puno. Para kay Fujimoto, ang mga sanga ng puno ay parang mga kwarto na magkakaugnay pero bukas sa kalikasan. Ito ang naging ideya sa likod ng disenyo ng bahay. Isang space na konektado pero walang malinaw na hangganan. Kaugnay din nito, ang The Glass House ay parang tumpok ng mga transparent boxes na nakalagay sa iba't ibang levels. Wala itong pader o dingding kung kaya't kitang-kita ang loob at labas ng bahay. Ang bawat bahagi ay may kanya-kanyang gamit, may lugar para matulog, kumain, magtrabaho o magpahinga. Dahil sa ganitong disenyo ay puno ng liwanag at hangin ang loob ng bahay. Bagamat maganda ay hindi ito praktikal para sa karaniwang tao. Dahil walang pader ay wala ring privacy ang mga nakatira dito. Pero ang bahay na ito ay hindi ginawa para sa tradisyonal na pamumuhay. Isa itong eksperimento kung paano pwedeng baguhin ang karaniwang ideya ng tahanan. Samantala, nang maitayo ang bahay, maraming local residents ang nagtaka at nagtanong, paano ka mabubuhay sa isang bahay na walang dingding? Ngunit ayon kay Fujimoto, ang The Glass House ay hindi lang tungkol sa pagiging komportable. Isa itong sining na nagpapakita ng posibilidad at tapang na mag-isip ng bago. Dahil sa kakaibang disenyo nito ay naging bantog ang bahay na ito hindi lamang sa Japan kundi sa buong mundo. Maraming turista at architects ang bumisita upang makita ito ng personal. Nanalo rin ng The Glass House ng mga parangal dahil sa natatangi nitong arkitektura. Ang The Glass House ay hindi lang isang bahay. Pinapakita nito na kahit maliit o limitado ang space ay posible pa rin lumikha ng isang bagay na maganda, bago at puno ng kahulugan. Number 5, The Falling Water House. Sa gitna ng green forest ng Bear Run, Pennsylvania ay may isang bahay na parang nakalutang sa ibabaw ng waterfall. Hindi ito isang ordinaryong tahanan. Ito ang Falling Water, na isang architectural masterpiece na likha ni Frank Lloyd Wright. Ang Falling Water ay hindi lamang isang tirahan. Ito ay isang simbolo ng pagyakap sa kalikasan at kombinasyon ng sining at agham. Bukod dito, noong 1935, ang pamilyang Kaufman,
Mga may-ari ng isang kilalang department store sa Pittsburgh ay naghahanap ng lugar para makapagpahinga mula sa abala ng lungsod. Napili nila ang Bear Run na isang tahimik na lugar na paborito nilang pasyalan at hiniling nila kay Frank Lloyd Wright na magdisenyo ng kanilang bakasyunan. Nang makita ni Wright ang lugar ay agad niyang napansin ng talon. Ngunit sa halip na itayo ang bahay sa tabi ng tanawin tulad ng inaasahan ay nagkaroon siya ng ideya na ilagay ito mismo sa ibabaw ng talon. Para kay Wright, hindi lamang dapat nakapaligid sa kalikasan ng bahay, dapat ito mismo ang maging bahagi ng kagandahan ng kalikasan. Nagsimula ang construction noong 1936 at natapos noong 1939. Ang falling water ay dinisenyo gamit ang reinforced concrete, sandstone at steel na perfect na isinama sa natural view ng Bear Run. Ang mga teras nito ay tila nakausli sa hangin, parang mga sanga ng puno na nakikiayon sa daloy ng kagubatan. Ang malalaking bintana at bukas na space ay nagpapahintulot sa ilaw, hangin at tanawin ng paligid na maging bahagi ng loob ng bahay. Samantala, ang disenyo ni Wright ay hindi lamang para sa kagandahan dahil ito ay isang manifestation ng kanyang paniniwala sa organic architecture na isang konsepto kung saan ang mga gusali ay dapat nakikisama sa kalikasan imbes na sumasalungat dito. Ang tunog ng talon ay naririnig mula sa bawat silid. Karagdagan pa, ang pagtatayo ng falling water ay naganap sa gitna ng Great Depression na isang panahon ng matinding paghihirap sa Amerika. Sa panahong ito ay maraming architect ang nahirapan makahanap ng trabaho, ngunit si Wright ay nakahanap ng inspirasyon sa proyektong ito. Ang falling water ay naging patunay na ang creative imagination ay hindi mapipigilan kahit sa panahon ng krisis. Number 6. The Airplane House. Sa luntian na lugar ng Abuja, Nigeria, ay matatagpuan ng isang napakakakaibang bahay na tinatawag na The Airplane House. Isa itong bahay na hugis eroplano at likha ito ng pagmamahal at creative imagination. Ang kwento sa likod nito ay simple ngunit nakakaantig na isang patunay na ang pangarap ay kayang gawing totoo. Samantala, ang The Airplane House ay likha ni Said Jamal na isang Lebanese businessman na nanirahan sa Nigeria. Ginawa niya ito bilang regalo sa kanyang asawang si Liza na mahilig maglakbay. Dahil hindi nila magawang bumiyahe sa iba't ibang bansa noong panahong iyon, ay naisip ni Said na dalhin ang idea ng paglalakbay sa kanilang tahanan. Sa halip na maglakbay sa mundo, ay ginawa niya ang kanilang bahay na parang isang eroplano. Kaugnay pa nito, noong 1999 ay sinimulan ang pagtatayo ng The Airplane House sa Abuja, ang kabisera ng Nigeria. Ang proyektong ito ay tumagal ng halos 20 years dahil sa detalyado at natatanging disenyo. Ngunit sa kabila ng tagal at hirap ay hindi sumuko si Said dahil alam niyang ito ay isang espesyal na regalo para sa kanyang pamilya. Gayun din naman, ang bahay ay parang totoong eroplano na nakalapag sa lupa. Mayroon itong malaking katawan, pakpak at harapang bahagi na parang cockpit. Ang mga bintana ay bilog tulad ng makikita sa mga tunay na eroplano. Sa loob ay may 15 rooms na ginagamit bilang tulugan, libangan at opisina. Ang bahay na ito ay ginawa ni Said bilang simbolo ng kanyang pagmamahal kay Liza. Alam niyang gustong-gusto ng kanyang asawa ang maglakbay, kaya gumawa siya ng paraan upang maipadama rito na nasa biyahe sila, kahit nasa bahay lang. Para kay Said, ang eroplano ay hindi lang disenyo, kundi sagisag ng pag-asa, pangarap at pagmamahal. Sa ngayon, ang The Airplane House ay hindi lang tirahan ng pamilya Jamal, kundi isa na ring sikat na lugar sa Abuja. Maraming tao ang pumupunta rito para makita ang kakaibang disenyo nito. Number 7. The Clock Tower House. Sa isang tahimik na lugar sa Surrey, England, ay matatagpuan ang isang bahay na kakaiba sa lahat, ang Clock Tower House. May mataas itong tore at malaking orasan na gumagana pa rin hanggang ngayon. Samantala, noong 1986 ay isang architect na nagngangalang Thomas Wiscombe ang nagdesisyong gumawa ng bahay na iba sa karaniwan. Inspirasyon niya ang mga orasan na makikita noon sa mga lumang train station ng Victorian era. Gusto niyang lumikha ng isang tirahan na magpapakita ng kahalagahan ng oras. Pinili niyang itayo ang bahay sa isang dating bakanting lupa sa Surrey. Subalit hindi naging madali ang paggawa nito. Tumagal ng halos 10 taon bago natapos ang bahay dahil sa komplikadong disenyo at mga hamon sa construction. Ngunit hindi sumuko si Wiscombe dahil naniniwala siyang ang bahay na ito ay magiging espesyal. Kaugnay pa nito, ang Clock Tower House ay may mataas na tore sa gitna.
Dito matatagpuan ang malaking orasan na gumagana ng maayos at patuloy na umiikot. Ang tore ang nagsisilbing puso ng bahay. Sa paligid nito ay nakaayos ang iba't ibang bahagi ng bahay, kaya tila umiikot ang buong disenyo sa tore. Sa loob ay makikita ang mga simpleng kahoy na sahig at dingding na may classic design. May malalaking bintana rin na gawa sa salamin, kaya maliwanag sa loob ng bahay at puno ng natural na liwanag. Bukod sa kagandahan nito ay nagbibigay din ng bahay ng maaliwalas at maginhawang pakiramdam. Pero bakit nga ba itinayo ang Clock Tower House? Para kay Wiscom, ang Clock Tower House ay hindi lang basta isang tirahan. Gusto niyang ipakita na maaaring pagsamahin ang tradisyonal na disenyo at makabagong idea. Ang tore at ang malaking orasan nito ay simbolo ng kahalagahan ng bawat segundo sa ating buhay. Nais niyang ipaalala sa lahat na ang oras ay isang yaman na hindi dapat sayangin. Subalit maraming pagsubok ang hinarap ni Wiscom habang ginagawa ang bahay. Isa na rito ang kakulangan sa pondo dahil mahal ang mga materials na kailangan. Hirap din sila sa technical aspect ng paggawa ng tore at ng gumagalaw na orasan. Pero sa kabila ng lahat ng ito ay nagtagumpay si Wiscom dahil sa kanyang tiyaga at determinasyon. Number 8. Flintstones House. Sa Hillsborough, California ay nakatayo ang isang bahay na tila galing sa isang cartoon. At ito ang Flintstones House. Sa unang tingin pa lang ay para kang dinala sa bedrock, ang bayan ng pamilyang Flintstones mula sa sikat na animated series noong 1960s. Samantala, noong 1976 ay isang architect na nagngangalang William Nicholson ang nagdisenyo ng Flintstones House. Nais niyang gumawa ng bahay na iba sa karaniwang itsura, walang tuwid na linya o sharp angles. Gumamit din siya ng technology na tinatawag na shotcrete, kung saan ang semento ay inispray sa mga steel framework. Dahil dito ang anyo ng bahay ay parang natural na mga bato o kuweba. Gayun din naman ay makikita ang Flintstones House sa tabi ng Interstate 280 sa San Francisco Bay Area. Sa unang sulyap ay kapansin-pansin ang hugis nitong parang kuweba at mga kulay na orange and purple. Sa loob, ang mga spaces ay naka-curved at walang tipikal na sulok. May malalaking bintana rin na nagbibigay ng kakaibang liwanag sa bahay. Bagamat kaakit-akit ito sa iba, ay maraming tao sa Hillsborough ang hindi natuwa noong una. Ang sabi nila, hindi bagay ang disenyo ng bahay sa lugar. Ang mga kapitbahay ay nagreklamo dahil masyado raw itong kakaiba at masagwa. Ngunit nagbago ang lahat ng bilhin nito ng negosyanteng si Florence Fang noong 2017. Si Fang na isang top fan ng cartoon na The Flintstones ay nagdagdag ng maraming dekorasyon sa bahay. Nilagyan niya ito ng higanteng estatwa ng mga dinosaur, kabibe at mga karakter mula sa palabas tulad nina Fred, Wilma, Barney at Betty. Ginawa niyang isang masayang alaala ng cartoon ang buong paligid ng bahay. Pero hindi lahat ay natuwa. Ang lokal na gobyerno ng Hillsborough ay nagsampa ng kaso laban sa kanya at sinasabing labag ang kanyang dekorasyon sa zoning laws ng lugar. Ngunit matapos ang ilang taong usapin sa korte ay nagkasundo ang magkabilang panig noong 2021 kaya nanatili ang mga dekorasyon sa bahay. Sa paglipas ng panahon, ang Flintstones House ay naging simbolo ng kalayaan sa pagiging malikhain. Para sa mga tagahanga ng cartoon, ito ay isang masayang paalala ng kanilang kabataan. Para naman sa mga architect at artist, ito ay inspirasyon na pwedeng gawing sining ang architecture. Ang kakaibang bahay na ito ay nagpapatunay rin na hindi kailangang laging sundin ang tradisyonal na disenyo. Number 9. The Floating Seahorse. Ang The Floating Seahorse ay isang kakaibang bahay na tila nakalutang sa dagat. Ito ay gawa ng Kleindienst Group na isang kumpanya sa Dubai na kilala sa kanilang mga kakaibang proyekto. Ginawa nila ito noong 2015 upang ipakita ang galing ng tao sa paggawa ng makabago at kakaibang disenyo habang nagbibigay halaga rin sa kalikasan. Samantala, ang bahay na ito ay natatangi dahil mayroon itong 3 palapag. Ang unang palapag ay nasa itaas ng tubig at tinatawag na overwater deck, kung saan matatanaw ang malawak na karagatan. Ang ikalawang palapag naman ay ang main floor living area, kung saan maaaring magpahinga sa magarang disenyo ng bahay. Ngunit ang pinaka-espesyal na bahagi nito ay ang ikatlong palapag, ang underwater bedroom at bathroom na nasa ilalim ng dagat. Dito makikita ang tanawin ng mga coral reef at mga isda na parang ikaw mismo ay nasa ilalim ng tubig. Ang bahay ay gawa sa matitibay na materials upang kayanin ng init, humidity at alat ng tubig dagat. Mayroon din itong mga technology tulad ng solar panels at system para sa malinis na tubig, kung kaya't hindi ito nakakasira sa kapaligiran.
Bukod dito, sa ilalim ng bawat bahay ay muling itinatanim ang mga coral reef bilang tahanan ng marine life na nagpapakita ng pagmamalasakit sa kalikasan. Karagdagan pa dito, ang The Floating Seahorse ay matatagpuan sa The World Islands, na isang grupo ng artificial islands sa Dubai na dinisenyo upang magmukhang mapa ng mundo. Layunin nitong gawing mas kilala ang Dubai bilang isang pangunahing destinasyon ng mga turista. Bukod sa pagiging atraksyon ay ipinapakita rin nito ang posibilidad na gumawa ng mga bahay na lumulutang na maaaring sagot sa kakulangan ng lupa para sa mga tahanan sa hinaharap. Ngunit bukod pa rito ay hindi lamang ito isang bahay, kundi isang karanasan. Nagpakilala ito ng idea na maaaring pagsamahin ang kaginhawahan ng modernong pamumuhay at ang kagandahan ng kalikasan. Sa hinaharap, ang ganitong klase ng idea ay maaaring magamit para sa paggawa ng mga lumulutang na lungsod, lalo na sa mga lugar na apektado ng pagtaas ng tubig. Sa kabila nito, ang The Floating Seahorse ay patunay na kapag ang pagkamalikhain at pagmamalasakit sa kalikasan ay pinagsama, ay posible ang mga kahanga-hangang bagay. Number 10, The Egg House. Si Dai Haifei, isang 24 years old na binata mula sa isang mahirap na pamilya sa South China, ay nagpakita ng sipag at kagalingan. Bilang bahagi ng kanyang graduation project bilang architect, ay gumawa siya ng bahay na hugis itlog. Upang maisakatuparan ito ay nangutang siya ng 6,500 yuan. Ginamit niya ang kalahati ng pera sa paggawa ng bahay at ang kalahati naman para sa transportasyon papunta sa Beijing. Para sa kanyang pamilya na kumikita lang ng ganoong halaga sa loob ng isang taon ay napakalaking sakripisyo ito. Tinawag nilang egg house ang kanyang ginawa. Nakapark ito sa harap ng opisina kung saan siya nagtatrabaho mula noong tag-init. Sa maliit na bahay na ito ay namuhay si Dai upang makatipid sa upa. Kahit malamig ang panahon ay nanatili siya dito at pinatunayan na posibleng mabuhay ng simple sa lungsod. Ang kanyang bahay ay nagbigay ng inspirasyon sa iba bilang solusyon sa mahal na pabahay. Ngunit nagdulot ito ng problema sa gobyerno. Natatakot sila na baka tularan ng iba ang kanyang ideya at mapuno ng ganitong tirahan ang mga lansangan sa Beijing. Dahil dito ay naging paksa si Dai ng atensyon ng mga pulis, abogado at mamamahayag. Umabot pa ang kanyang kwento sa telebisyon at mas marami pang tao ang nakarinig ng kanyang kakaibang bahay. Sa kabila ng inspirasyong dala ng kanyang proyekto ay napilitan ng gobyerno na sirain ang bahay ni Dai. Ayon sa kanila, hindi ito naaayon sa batas at maaring magdulot ng mas malaking problema sa hinaharap. Labis itong ikinalungkot ni Dai dahil ang kanyang bahay na ginawa ng may tiyaga at pagmamahal ay nawala na lang ng ganoon. Ang kwento ni Dai Haifei ay nagtuturo ng mahalagang aral. Kahit mahirap ang buhay, ay may paraan para maabot ang pangarap kung may tiyaga at diskarte. Ang kanyang egg house ay simbolo ng pag-asa at pagbabago. Ipinakita nito na kahit maliit ang simula, maaaring makagawa ng malaking epekto sa mundo.